paano ko nga ba inaalagaan yung anak kong type 1 diabetic since 2014. So guys, ngayon 10 years old na po siya. Ayan, siya na po ang nag-check sa sarili niya ng kanyang sugar. And then, siya na din po ang nag-i-inject sa sarili niya. So nakamonitor lang po ako sa kanyang ginagawa. Tinuturo ko sa kanya kung anong dapat gawin. Ayan, katulad kanina mataas ang sugar niya, 198. So kailangan muna niyang mag-inject bago kumain. Kapag ka nasa 300 plus naman po ang kanyang sugar, napapansin ko nasa halos 2 oras po bago bumaba ang sugar niya. So, nasa 150 ang sugar niya dapat bago kumain. Pag ganun po kasi nasa 3 to 4 times kaming nagte-test ng sugar po is gulay, fruits, saka karne lang naman ang pagkain niya. At kapag ganitong active yung anak ko, napapansin ko po is talagang nagno-normal po ang kanyang sugar. Kung hindi normal, minsan pa nga is naglulo po ang sugar niya. So, mapa-type 1, mapa-type 2, kailangan po talaga is active po sa exercise. So, sa school naman, ayan, napansin niyo po mababa sugar niya. Dapat po nakamonitor din po siya, laging dala yung kanyang glucometer test. Tapos sa gabi naman guys, ayan, 11:30 to 12:30 bago talaga kami natulog, bago ako matutulog, itetest ko muna sugar ng anak ko. So kung mapapansin nyo mataas po, so nagre-check ako doon sa isang glucometer. So mataas pa rin kasi nga oily po ang ulam namin, ang ulam na ganyan kasi pagka sa huli po ang spike niya. So mag-a-add ako ng 3 units. So sa morning is normal na po yan. So, yun nga, ang ginagawa namin, every 3 months, nagpapalab check-up kami sa endo and then monitor sa kanyang HbA1c. Salamat! Ito lang po ang mapapayo ko doon sa may mga diabetic. Una, huwag po tayong matakot harapin ang ating mga sitwasyon at huwag mawalan ng pag-asa kasi hindi lang naman po ikaw ang nag-iisa. Pangalawa, lagi po tayong mag-monitor ng ating mga sugar bago kumain, lalo sa mga type 1 diabetes, no? Kasi napaka-importante mag-monitor muna ng sugar bago kumain para malaman natin yung tamang dose ng insulin. Pangatlo, ayan, maghanap po tayo ng mga komunidad. Gaya dito sa Facebook, yung mga GC, kasi marami pong mami na nagbibigay ng experience nila. Sa experience nila, mababase nila yung kung anong ginawa nila dun sa kanilang mga type 1 diabetic kapag may nararamdaman, ganyan, ganito. Marami po. At marami po tayong nag-share din na, yun nga, wag mawala ng pag-asa, ganun. Kasi sila lang po ang nakakaintindi sa sitwasyon natin. Yan, ganyan. Pang-apat is yun nga, yung monitor sa ating mga laboratory, napaka-importante ito. Every 3 months po yun, di ba, yung HbA1c. And then yung follow-up check-up sa ating mga endocrinology kasi sila lang po ang ating kasama kasi sila po ang nakakaalam kung nasa range po tayo, ayan, para ma-adjust yung tamang insulin din. Sila din po ang nagbibigay nun. Ayan, salamat.